Tuloy po ang ginagawang paglilinis sa hanay ng pulisya. Ayon po sa Philippine National Police Internal Affairs Service, mahalaga ang kanilang papel lalo na sa pagsukat ng integridad ng mga pulis. Kaya sinisigi po nilang mapabilis ang pagresolba sa mga kaso, partikular na sa mga pulis scalawags. Alamin natin ang report na ito mula kay Kirby Cristobal. Isang press conference ang isinagawa ng Philippine National Police Internal Affairs Service sa Campo Crame kaugnay ng pagpapaunawa ng kanilang tungkulin sa ginagawang internal cleansing ng organisasyon. Ayon kay Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, mahalaga ngayon ang kanilang papel lalo na sa pagsukat ng integridad ng mga pulis. I-adhere nila yung Code of Ethics and Professional Standard ng pulis, no? Yung sa Republic Act 6713. And then, i-assist po namin yung mga police operation, yung mga activities ng police, pag-conduct ng mga operation, kung talaga para ma-ensure yung respect ng dignity and rights of the citizen. No? So, para wala na yung sasabing collateral damage kung anong mabago namin sa mga police operation procedure. And then, personal accountability, past service, and no corruption. Kasi yun po yung ating isang kampanya ng ating mahal na Pangulo. Sa parte naman ng investigasyon, tinutulungan ng Internal Affairs Service ang mga complainants na gumawa ng mga pahayag laban sa mga tiwaling polis at maging sa paggawa ng motu proprio investigation. Sa parte naman ng investigasyon, tinutulungan ng Internal Affairs Service ang mga complainants na gumawa ng mga pahayag laban sa mga tiwaling polis at maging ang paggawa ng motu proprio investigation. Dagdag pa ng opisyal, sinisikap nila na mapabilis ang pagresolba sa mga kaso partikular sa mga police scalawags upang agad na masibak sa pwesto ang mga ito at hindi masayang ang pasahod ng gobyerno. Samantala, inihayag rin ni Triambulo na sa loob ng 14 na buwan ay umabot na sa 178 kaso ng mga pulis na involved sa illegal na droga na kasalukuyan ng tinatapos upang maalis na sa serbisyo ang mga ito. During command conference, nangako ako ng CPNP na sa February tapusin ko po yon. Kaya sa January nakapag-submit na ko hanggang dito ng 99. 90 pala kasi 9 yung sa kanila previous year. And then next week i-release ko yung 40, dismissal din to lahat. And then 24 na lang po itong for hearing. Tinalakay rin sa presscon ang mga developments ng ilang mga kaso kung saan sangkot ang mga pulis, kabilang na ang pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa, kidnap slay case ng negosyanteng si G. Ju at maging ang mga pulis scalawags na pinapila kamakailan sa harap ni Pangulong Duterte. Inihayag ni Triambulo na nagtayo na sila ng monitoring team dahil prioridad nilang maaksyonan at marisolba ang mga high-profile cases. Mula sa Campo Crame, para sa PTV News, Kirby Cristobal. Inaasahang makatatanggap ng dagdag na combat duty at incentive pay ang mga polis na na-assign sa actual police operations. Ayon kay National Police Commission Chairman Ismael Sueno, aabot sa 2,500 piso ang kabuang halaga na matatanggap ng mga pulis. Kabilang sa mga mabibigyan ay ang mga police officer na naka-assign sa mga operasyon, patrol duties, anti-terrorism activities at ang mga nakalatag o nakatalaga sa regional headquarters. Maliban sa mga pulis, mabibigyan din ng dagdag na combat duty at incentive pay ang mga Presidential Security Group ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala naman ang NAPOLCOM na makatutulong ito upang tumaas pa ang moral ng mga tauhan ng pulisya. All-out war laban sa illegal gambling o pagsusugal ang target naman ngayon ng PNP. Posible raw kasing mas malawak pa ang problema ng illegal gambling kumpara sa illegal na droga. May ulat on the spot si Marie Zumali. Marie? Rafi, base sa Executive Order No. 13 na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte, idineklara na nga ng Philippine National Police ang all-out war laban sa illegal gambling. Sa ilalim ng naturang utos, itinatalaga ang PNP, NBI at iba pang law enforcement agencies na paigtingin ang kampanya kontra sa pagsusugal. Wala raw patatawarin ang PNP, sabi ni Director General Ronald Bato de la Rosa, kahit pa mga local executives at mga pulis na mapapatunayan sangkot at protektor ng illegal gambling activities dahil maging sila ay matatamaan ng all-out war na ito. Hindi naman daw magiging madugo kung ihahalin tulad sa kampanya nila kontra droga dahil iba naman daw ang state of mind ng mga lango sa droga at talagang nanlalaban
rin kumpara sa mga sangkot sa illegal gambling. Inaayos pa ang magiging IRR na Executive Order No. 13 pero siguradong mas magiging matindi raw ang parusa. Magsasagawa rin ng 1 hanggang 3 strike policy kaugnay nito. Sa ngayon, inalerto na ng Directorate for Operations sa mga police regional offices na magsagawa ng one-time, big-time operations laban sa illegal gambling activities sa kani-kanilang mga lugar. Narito po ang pahayag ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Mas widespread yung gambling kaysa drugs, di ba? Baka sabihin natin kung ang drugs is ilang percent ba nung barangays ay drug affected? Ha? 92. Kung 92% ng barangays ay drug affected, maka 100% yung illegal gambling affected. The PNP is hereby declaring war against illegal gambling. Sa pagpapaigting naman ng pulisya sa kanilang kampanya para linisin ang kanilang hanay laban sa mga pasaway na pulis at mga skalawag, 2 pulis Maynila na kinilalang sina SPO1 Rodito Magluyan at PO3 Roel Candelario, parehong naka-assign sa Police Station 9 ng Manila Police District, nahuli sa aktong pangungutong kahapon ng 3:50 ng madaling araw sa kahabaan ng Quirino Avenue, corner Mother Ignacio, Malate, Maynila. Naaresto sila sa isang entrapment operation. Nasa kustudiya na sila ng Counterintelligence Task Force o CITF. Narito naman po ang pahayag ni CITF Chief Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo. When we found out that positive yung complaint, nag-conduct na kami na entrapment. So, at exactly 0350 o 350 nung February 12, nahuli po natin sila extorting money from motorists, especially taxi drivers. Rafi, umaasa naman si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na matatapos nila yung kampanya sa illegal gambling sa loob ng 6 na buwan. Ito ay kung magko-cooperate daw lahat ng mga stakeholders, particularly magmula dun sa mga financiers hanggang dun sa mga maliliit na sumusugal sa mga kani-kanilang mga lugar. At yan pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Mariz Umali. Deklara na ng all-out war laban sa illegal gambling ang PNP. Para sa detalye, may news to go si Mariz Umali. Mariz. Yes, Sarah, base nga sa Executive Order No. 13 ni Pangulong Rodrigo Duterte, dineklara na ng Philippine National Police ang all-out war laban sa illegal gambling. Sa ilalim na naturang utos, itinatalaga ang PNP, NBI at iba pang law enforcement agency na paigtingin ang kampanya kontra sa pagsusugal. Wala raw patatawarin ng PNP, sabi ni Director General Bato de la Rosa, kahit pa mga local executives at mga pulis na mapapatunayang sangkot at protektor ng illegal gambling activities dahil maging sila ay matatamaan daw ng all-out war na ito. Hindi naman daw magiging madugo kung ihahalin tulad sa kampanya nila kontra droga dahil iba naman daw ang state of mind ng mga lango at mga addicts sa droga at talagang nanlalaban. Inaayos pa ang magiging implementing rules and regulations ng Executive Order 13 pero siguradong mas magiging matindi ang parusa. Magsasagawa rin daw ng mga 1 hanggang 3 strike policy ang pulisya kaugnay dito. Sa ngayon, inalerto na ng Directorate for Operations sa mga police regional offices na magsagawa ng one-time, big-time operations laban sa illegal gambling activities sa kanilang mga lugar. Samantala, Kara, idagdag ko na rin sa aking ulat sa pagpapaigting ng pulisya sa kanilang kampanya para linisin ang kanilang hanay laban sa mga pasaway na pulis at mga salawag. 2 pulis Maynila na kinilalang sina SPO2 Magduyan at PO3 Candelario na parehong naka-assign sa Police Station 9 ng Manila Police District ang nahuli sa aktong pangungutong kahapon ng 3:50 ng madaling araw sa kahabaan ng Quirino Avenue, corner Mother Ignacio, Malate, Maynila. Naresto sila sa isang entrapment operation at kanina nga ay ipinakita sa media na sa kustodiya sila ng Counterintelligence Task Force sa mga oras na ito. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Kara. Mariz, isang question lamang kasi ang war on drugs merong oplan tukhang. So itong war on illegal gambling, paano ang magiging estilo ng gera kontra illegal gambling? Magkakaroon din ba sila ng mga raid? Sinabi na ba ito ni General de la Rosa? Hindi pa detalye, Kara, ni PNP Chief Bato de la Rosa yung magiging hakbang nila dahil inaayos pa raw ito, pero definitely meron na silang mga intelligence information na kinakalap, especially dun sa mga talagang kilala na
na mga protektor at mga sangkot sa illegal gambling, kung saan yung mga galamay nila at kung yun daw ang pagbabasehan at pag naayos na rin daw yung kanilang mga hakbang kung paano nila ito ipatutupad, ay talagang ipapaalam daw nila ito sa publiko. Samantala, umaasa si PNP Chief na kung talagang magko-cooperate daw ang lahat, magmula sa financier hanggang dun sa mga sumasali o yung mga tumataya sa mga sangkot sa mga illegal gambling, sa loob lang daw ng 6 months ay inaasahang matatapos nila itong kanilang kampanya kontra illegal gambling. Tara. Okay, Marisi, how ito, no? So specifically nabanggit ba yung weteng? Kasi maraming uri ng illegal gambling, no? May mga sabong dyan na walang lisensya, etc. Were they very specific? Kasi iba-iba yung nagiging target ng mga otoridad pag pinag-uusapang illegal gambling in the past, no? Yes, yung weteng Howie was particularly mentioned dahil nga parang alam naman kung gaano katalamak ito at alam na rin na very widespread, no? At alam din naman na talagang illegal pero nagpapatuloy pa rin. So yan daw among a lot of other illegal gambling activities ay magiging bahagi ng kanilang kampanya. So hindi na inisa-isa ni PNP Chief Bato de la Rosa kung ano-ano ang mga illegal gambling activities na to. Pero definitely, lahat daw ng illegal na pagsusugal, yung kabilang na yung huweteng, ay talagang tatamaan nitong kanilang all-out war kontra illegal gambling activities. Howie. Maraming salamat, Mariz Umali.